So, meron po kayong reklamo na kayo po ay nahuli at maliho yung pagkahuli sa inyo. Yes po, Idol. Kasi nung October 7, may pumunta sa bahay ng mga pulis, nagpakilalang pulis. Okay. Ano sila, Tagawaran section po sila ng Gentry. Okay. Tapos, tinanong ako kung ako si Deo Balbuena Harito. Totoo naman na pangalan ko to. Sabi ko, yes, may warrant ako na nanggaling dito sa Mandaluyong. Nagtataka ako kasi hindi naman ako taga Mandaluyong, hindi rin ako dito pamilyar sa lugar na to kasi from Pasay ako doon, yung parisan ko. Tapos ang bahay ko ngayon is General Trias, Cavite. So nagulat ako. Sabi ko, ano yung warrant? Ano ba yung kaso? Ang sabi pa nga nung una, nagtapon daw ako ng basura. Sabi ko, ang layo naman ng Pasay sa Mandaluyong, doon pa ako magkakaroon ng tapunan ng basura. O, di ba meron kayong parisan sa malapit sa Senate? Yes, sa ata? Senate. Sumama ako ng maayos kasi may dala silang warrant. At ano po nakalagay sa warrant? Ano na pong kasalanan nyo? City Ordinance ng Mandaluyong. Okay. Tapos, sumama ako doon sa kanila. So, kinulong ako. Kasi alas 6 ako nahuli. Tapos, may mga ganun-ganun pa. Fingerprinting. Fingerprint. Tapos, nung okay na lahat, pinasok na ako sa kulungan. Ay, hindi naman ako makapag-bail kaagad kasi nga gabi yun. So, Magkano wala pang po yung korte. bail? 3,000 lang naman. Okay. Tapos, yun nga kasi, ang inaano ko kasi hindi ko rin naman to kaso talaga. Wala akong natatandaan na pumunta ako dito sa Mandaluyong para lang makipag-inuman. Hindi ko kilala yung nakalagay dito na kasamahan ko. Kasi ang nakalagay po dito is parang 5 yata kami, 4. Hindi ko lahat kilala. Tapos, ang nagtataka lang ako kasama yung pangalan ko. Is it Hindi possible na may gumamit po ng pangalan nyo? Yes, sa tingin ko po. Sa tingin ko po, meron. Patrolman, sir, magandang hapon po, sir. Ano po yung ginawa niyong procedure while you issued those tickets doon sa 5 violators na nahuli niyo pong umiinom? Hiningan ko po sila lahat ng ID. So, yung 4, nag-produce naman po ng ID. Bale, yung gumamit po muna ng pangalan niya, hindi po muna nag-produce. So, tinikita ko po muna yung 4, tapos pinausap ko siya kasi masyado na pong mainit po talaga siya noon eh. So, nag-produce naman po siya ng ID bandang huli, tapos tinikita ko na po. So, yung una, 4, agad-agad nag-produce ng ID. Yung pang-5, ayaw muna mag-produce ng ID. Opo. And then doon, nagkainitan, nagkaroon diskusyon. In the end, nag-produce na rin siya. Opo. Yung mga ID po ng mga nag-produce, kasama na nga po yung pinakahuli, pinicturean niyo po. Kasama po sa SO po yun. Yung 4, napicturean ko po yung mga ID na kasama po doon yung ticket. Okay. Yung panghuli po, hindi niya po pinapicturean yung ID niya. So, at ang sabi sa akin, bakit niya po pipicturean yung ID ko? Nakuha niyo na po yung information ko. So, hindi po siya pumayag. May Data Privacy Act po tayo. So, hindi ko na po pinicturean. Pero sinulat ko po doon sa ticket kung ano po yung ID na nakabinigay niya po sa akin. Teka muna, so nagpresenta po siya ng ID. Anong klaseng ID po yung presenta sa inyo? O yung sa BIR po, yung 10 ID. Hindi na po makita yung picture niya, idol. Kasi po, ano po sir, medyo marang may damage na po yung picture. So, hindi ko po makita exactly kung sino yung nasa picture. Pero nung tinanong ko po naman, ang sabi, oo, siya daw po yun. Kilala niyo po si Diwata. I'm sure marami sa atin nakakilala ko. Ako nakikilala ko siya kasi nakikita ko sa social media. Diwata Pares po, kilala ko po. Apo. So namumukha niyo po siya. Opo, namumukhaan ko naman po. So siya ba yung person na plug down nyo na nakikipag-inuman sa kalye na may kasamang 4? Hindi po. So inaamin mo na hindi si Diwata yon. Hindi po si Diwata yun yung nandoon. Ibig sabihin, malinaw, hindi pala ikaw yung Diwata. May Sir, gumagamit ang sigurado pangalan mo. Nung mga time na yun, nung March 9, sobrang trending ng parisan ko, sobrang dami ng customer, pagod na pagod ako sa kaluluto pag entertain sa mga taong nakapila. So kaya sigurado ako 100% na hindi ako yan dahil wala akong time nung mga panahon na yun para makapag-inuman kung saan-saan. Sana, di ba, bago lang naman natin bigyan ng warrant yung tao, siguraduhin na sana natin na sigurado na ako. Kasi di ba katulad nito, paano kung mangyari pa to sa iba, sa inyo, sa mga kamag-anak nyo. So di ba, so malaking perwisyo siya kasi paano kung nangyari to sa isang mahirap lang din na kagaya ko na walang 3,000 pesos para Napampiyansa. pang-kilo na pangpiyansa. Eh di nabubulok kang sa bilangguan kung Oo, mahirap yun. pa lang. So sana, dahil dito, malinaw naman na hindi talaga to ako yung nakulong, ako yung nagbil sa korte, marami akong tao din na abala para ayusin, para makalabas ako. So, sana hindi na maulit yung ganito. So, paano naman tong ganitong sitwasyon? Na pwede na palang gamitin ka na lang sa isang krimen na hindi mo naman talaga ginawa, tapos makukulong ka na lang. Sana po, maging aware din tayo na may mga ganitong kaso. Sana hindi na to maulit. Patrolman, Yes, sir. yung mga 5 na nahuli ninyo, Opo. nagiinuman, hiningan nyo ng ID, tablado na po yung Opo. data privacy doon because they committed a violation. Therefore, they have to be identified for you to properly
file a case against them if necessary in court. In this case, wala pa munang korte, at least ma-issue sila ng ticket at the proper person is going to be issued that proper ticket. In this case, natakot ka, naduro ka dahil ang matigas pala itong panglima. Hindi naman ho. Inano ko lang kasi ordinance lang naman po. So, Kaya nga sir, because nagkaroon ka ng konting pagkukulang doon. Paano nga tama naman si Diwata? Paano kung yung tao na kulong, buti ito si Diwata merong 3,000 pang piyansa. Paano kung mahirap? Paano kung walang pang piyansa? Di hanggang ngayon nasa kulungan siya. Opo. Oh. Yan yung sinasabi natin, sir. Dapat naging maingat kayo. Hindi ka nagpapadalos-dalos. Sana pinilit nyo talaga ipakita yung ID because a violation has been done, has been committed. You have the right for the person being apprehended to produce a proper identification. Pakita naman po siya ng identification. Pinicture mo yung TIN card. Ayaw niya po papicturan. Sir Andyan naman, pulpul ka, sorry. Ayaw niya papicturan? Ikaw yung pulis eh. Ikaw yung authority, marunong pa siya sa'yo. Next time, at sa lahat ng pulis na ikinig, ang gagawin niyo po, sir, kung may ID, then well and good, picturean niyo yung ID. At kapag hindi halimbawa sumipot, hindi nagbayad, then pwede nyo iakit sa korte. Yun naman talagang procedure. At least proper documentation. O kung halimbawa walang ID picture, pangalan lang binigay, o picturean yung muka. Kung ginawa nyo lang sana yan, di sana nag-iingat na rin itong Cavite PNP, nag-issue ng warrant, hindi sana ito nahuli. Kinuha nyo yung date of birth no mga nahuli nyo. Hindi po. Oh, mali ka na naman doon. Kasi maraming tao magkakaparehong pangalan, pati pareho pa middle initial. Nangyayari po yan. Opo. Ganun po. Opo. Magandang hapon po sa inyo, Sergeant Kayaga, sir. Sir, andito po sa amin ngayong studio si Deo Harito Balbuena, aka Diwata, na nalabasan po ng warrant at hinuli nyo. So paano nyo nalaman na yung nakalagay sa warrant ay talagang si Diwata na nandito sa amin ngayon at hindi po ibang tao na nagpapanggap lamang o magkaparehong pangalan? Bali po sir yan, nung natanggap po namin ang warrant sir, nag-verify ho kami sa address niya muna na nasa Golden Harrison dito sa Tres Martires. At nalaman po namin na siya po pala si Deo Harito Balbuena alias Diwata po. At nag-verify po kami kung siya po talaga yung si Diwata, yung pangalan na yon. At nung nalaman po namin na dating taga rito po siya at nalaman namin yung pwesto niya sir. Is it possible na may gumagamit ng pangalan niya? Inamin na po mismo ng arresting officer na hindi itong Diwata na na-apprehend niya. Opo sir, tinanong po namin sir kay Deo mismo kung siya mismo yung nasa warrant na nakapangalan sa warrant niya at inamin po niya sa amin na siya po talaga yung nakapangalan sa warrant po. So tinawagan niyo po si Patrolman Bugabog na Mandaluyong PNP, ang arresting officer, na kung si Diwata ba talaga yon na nakalagay sa warrant? Wala na sir, kami po, nag-base lang po kami sa warrant sir. Dumating po yung warrant niya sa through i-warrant po namin. Kaya na-verify ho namin na may warrant po si Diwata sir. Pero next time sir, mag-ingat kayo. Due diligence po dapat ang ipairal ninyo. Kasi paano, in this case, inosente po siya. O paano kung wala siyang pampiyansa, dinabulok sa bilangguan to. Kung wala pong picture doon sa warrant, at least man lang tinawagan niyo pong arresting officer. Sir, nag-verify lang po kami sir at nagtanong-tanong. Ang verify namin na siya po si Deo at namin po ni Deo sa amin na siya po si Diwata ay Deo. Kaya inimbitahan na ho namin, sinunod na po namin yung warrant sa kanya sir. Natural, tatanungin mo siya, ikaw ba si Diwata? Of course, sabihin niya ako si Diwata. Tutunan mo talaga siya ang tunay na po, Diwata. kasi yung pinakita nilang pangalan ko naman din talaga, hindi na madideny kasi ito po yung nakalagay sa ID ko. Alam niyo po, Sargento, yung mga katulad mo at katulad ni Patrolman Bugabong ang dahilan kung bakit napakaraming tao ngayon, mahirap na kababayan natin na nasa city jail kahit na walang kasalanan. Kasi marami sa inyo, kulang sa diskarte, kulang sa tinatawag na due diligence na dapat gagawin ninyo. Pinag-usapan lang namin yan kanina ng Legis team ko na napakarami mga mahirap na kababayan sa city jail. The reason bakit sila sa city jail ay mahirap sila, wala silang pampiyansa kahit na wala silang kasalanan. Tulad nito, nagets mo, Sargento Kayaga? Yes sir, sa amin sir, in-implement lang naman namin sa yung sa court, yung order lang ng korte sir. Order nga ng korte, kaso nga sir, hindi kayo gumawa ng due diligence kung tawagin. Paulit-ulit kong sinasabing kanina pa. Buhay niya nakasalalay dito, magigiba ang buhay niya dahil sa katangan nyo. Anong balak mo ngayon, Sir Diwata? Sir, ang plano ko sana, kung mayroon talagang gumamit, hanapin ko at idemanda ko to. Pero sana dito naman sa mga pulis natin, sana sa susunod hindi na mangyari yung kagaya nitong sitwasyon. Kasi kawawa talaga yung mga taong nasa laylayan na hindi kaya mag-provide ng 3,000 pesos. Yes, sir. Kasi ako,
3,000 yung bill ko, pero gumastos din talaga ako kasi nagbayad ako ng lawyer. Okay. Tapos yung mga taong nag-aayos ng papel, lahat yan may talent fee. Correct. So, paano kung wala ako Yung noon? piyansa doon, nag-ayos ng piyansa ninyo. Oo, yung nag-aayos ng piyansa. Okay. So, di ba, magastos, mababa lang yung fine niya, 3,000, pero more than 3,000 yung nagastos ko. Paano kung nangyari to sa walang kakayahan mag-provide ng 3,000 pesos? Di ba? Sana na lang, hindi natin maulit yung ganitong klaseng sitwasyon sa mga ibang, ay kung mangyari to sa kamag-anak nyo o sa mga kapatid nyo, siyempre hindi rin kayo papayag. Attorney Asuncion, magandang hapon. Inamin na po mismo ng arresting officer na yung nasa warrant at nahuli na Diwata ay hindi yung Diwata na naaresto niya. Malinaw na malinaw sa mga naging aksyon nitong si patrolman na merong pagkakamali yung kanyang manner of serving the said ordinance ticket to my particular client. Unang-una, kilala niya naman. Masabi ko lang po, Senator Idol, Yes, sir. nung mga panahon na yan, ginamit ho talaga ni Deo Balbuena sa kanyang COC, so kanyang pag-file ng kanyang Certificate of Candidacy, ang pangalang Deo Harito Balbuena. At pinagpepiyasahan ho sa social media yan, kaya hindi malabo ho na talagang kung merong manggagamit sa identity ni Deo Harito Balbuena, ay madali nilang gagawin para makatakas sa kanilang kakulangan o sa kanilang mga violation sa ating mga batas. At sa pagkakataong ito, ordinance nga po ng Mandaluyong. At Senator Idol, mabanggit ko lang din po at gawa nung nasabi ni Deo kanina, yung pag-bail. Makorek ko lang din po dahil ako po ay nagpunta doon sa branch ng MTC doon sa Mandaluyong. Since ang Ordinance 628 Series of 2016 po, ang may penal provision pero for first offender, ang penalty lang ay dito ay 500 pesos. 500 piso lamang po at pagka may mga ganitong pagkakataon, sa 500 piso ay pwedeng makulong ka nang wala ka namang kasalanan. Kaya minarapat nga po ni Deo Balbuena na humingi ng tulong din sa inyo para malaman ng nakararami at sambayanan. Baka hindi lang ito nangyayari sa kanya. Baka marami pa. Totoo. Ayun po, Senator. Possible. Well, initially po, Senator, let's look at the cause of it po, no? There was identity theft in this case. Especially kung gumamit ng kanyang pangalan, sabi nga ni attorney kanina, mula sa kanyang COC, this might be a violation po for Data Privacy Act or kung computer-related naman kung identity theft or anti-cybercrime law. So para po dun sa taong gumamit ng kanyang identity, yun po ang kanyang pwedeng isang panakaso. Pagdating naman po sa ating kapulisan, pagka ganyan po, Senator, there's still a failure of positive identification. So I would argue that the warrant is still not valid po, Senator, because of course the warrant of arrest, it must be certain that the person to be arrested is the same person who committed the crime. So liable pa rin po ang ating kapulisan dyan po sa illegal arrest na kanilang ginawa under our revised penal code po. Sa next hearing natin, pag-usapan natin, Opo. magpasa tayong resolution and legislation na magkaroon talaga ng thorough training ang mga pulis na na-assign sa warrant section nang sa gayon, hindi na magkaroon ng padalos-dalos itong mga pulis na ito at panghuli ng mga inosenteng kapangalan lang. Yes po, Senator. Lalo na po sa kaso na to, no, it's very glaring. Si Mr. Balbuena is a public figure. He is very popular po, especially itong mga nakaraang taon at even now. So I find it hard to believe, Senator, na hindi po kilala ng ating kapulisan itong si Mr. Balbuena or better known as Diwata po. Sige, Attorney Garrett, i-hearing natin yan. Yes po. At hanapin natin yung mga dati nating kaso na kung saan nagkaroon mistaken identity na nakukulong yung mga inosente at kapangalan lang. Nang sa gayon, mag-ingat Yes po, na itong mga Senator. pulis natin. Sa ngayon, pwede siya magsampa ng kaso laban sa mga pulis, itong si Diwata? Yes po, Senator. Hanapin po natin kung sino po yung nag-apply ng warrant na yan. But regardless po, yung attempt to arrest Mr. Balbuena is already illegal arrest po yun, Senator. So gusto niyo pa magsampa ng kaso, sir? Sa akin siguro, sir, ang gusto ko talaga dito sampahan, yung gumamit ng pangalan ko, kung mahuhuli. Yung kapulisan natin, siguro sana yung
Yung panalangin ko lang, hindi na lang tumaulit sa iba kasi kawawa naman. Kung ako pong tatanungin nyo, sir, identity theft nga po yan. Mahirap natin hanapin yon. Apo. Kasi nga, walang picture, malabo yung picture, tapos ginamit yung pangalan mo, tapos address and all. Mahirap na manapan yon. Unless kung may picture sa ating police, itong si Patrolman Bugabong. Patrolman Bugabong, may picture ka para ipipaskil ko yung picture nito? No, yung fake na Diwata? Wala po akong picture niya, pero pag nakita ko po siya, ma-identify ko po ulit. Pag nakita sa susunod. Kaya next time, sir, Opo. gawin nyo na po yung tama. Ano po? Staff Sergeant Rogie Cayaga, Chief Warrant Section, 13 Martires City, Cavite. Expect na kayo po yung mapatawag one of these days para sa mga hearing. Okay? Sa rento, Copy, sir. sir. No problem, sir. Thank you, sir. Sige po, sir. Ayusin natin. Pag nagkaroon ng hearing, sir, papatawag po namin kayo. Sige po. Salamat po sa inyong lahat. Magandang hapon po, sir.